Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Tim Tszyu at Brian Mendoza. Oktubre 14 po ang kanilang fight schedule, mapanood ng live sa Showtime. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Queensland, Australia. Paglalabanan ni Tim Tszyu at Brian Mendoza ang WBO Junior Middleweight title. Itong si Tim Tszyu ay WBO interim, si Mendoza naman ay WBC interim. Mga kaibigan, maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan ba nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, mga kaibigan, alamin muna natin kung ano ba ang mayroon kay Brian Mendoza. Itong si Brian Mendoza po ay may impresibong kartada, 22 wins with 16 wins coming by way of knockout, may 2 talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 29 anyos at ang height po ng boxing yerong ito ay 5 foot and 10 inches, reach 70 inches. Orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio na 72.23%. Huling lumaban, Abril 8, 2023, nakalaban ni Brian Mendoza si Sebastian Fundora, na kung saan po naipanalo ni Brian Mendoza ang laban kontra Fundora sa pamamagitan po ng knockout. Walang nag-aakala na may panalo ni Brian Mendoza ang laban dahil nga sa sobrang tangkad at laki ni Fundora, pero alam naman natin boxing ito at parehong nag-ensayo, parehong may mga kamao. Yun, napuruhan si Fundora at yun na nga, parang kawayan na natumba. Karanasan naman itong si Brian Mendoza, ang mga matitinding nakalaban nito, isa na dyan si Sebastian Fundora, Jesus Alejandro Ramos, Larry Gomez. Skills, mga kaibigan, masasabi kong all-around boxer ang boksingerong ito. Mayroon siyang pressure fighter style, defensive style, willing sa 2-2 o brulan na bakbakan, may counter-punching ability, may kahigpitan pagdating sa depensa, footwork, side-to-side movement, na kung saan po ginagamit ang ring. Take note, taglay ang power, speed ng boksingerong ito. Sa panig naman ni Tim Tszyu, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada naman na 23 wins, 17 wins coming by way of knockout, walang talo. At sa ngayon, by edad ito na 28 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, reach 72 inches, orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio 73.91%. Huling lumaban, Hunyo 18, 2023, nakalaban naman ni Tim Tszyu si Carlos Ocampo. Panalo si Tim Tszyu sa pamamagitan po ng knockout. Karanasan, ang mga matitinding nakalaban nitong si Tim Tszyu, isa na dyan ang dating world title challenger na si Takashi Inoue, Jeff Horn na dating world champion sa welterweight division, Tony Harrison na ex-world champion. Idagdag na rin natin si Carlos Ocampo dahil bago mapalaban kay Tim Tszyu si Carlos Ocampo, napakaganda ng kanyang record na kung saan mayroong 35-2 lamang. Kasama pa dyan si Wade Ryan na kung saan doon nakatikim ng bagsak si Tim Tszyu, mga kaibigan. Pero isa sa kinabibiliban ko kay Tim Tszyu, mabilis makarecover. Skills nitong si Tim Tszyu, pressure fighter, brawler, may counter-punching ability. Pagdating naman sa depensa, yun ang kakulangan kay Tim Tszyu. May pagka-agresibo ito, taglay ang power, at noong nakatikim siya ng bagsak sa mga kamay ni Wade Ryan, doon ko nakita ang husay naman ni Tim Tszyu pagdating po sa adjustment. Dahil bagamat siya pa rin ang naging pressure fighter o siya ang laging umaabante doon sa laban, pero nakikita ko na hindi siya bastang pumasok ni sumugod o yung abante lang siya, pero hindi bastang pumapasok doon sa range nitong si Wade Ryan, at na kung saan nakita natin o ipanalo pa rin ni Tim Tszyu ang laban kontra Wade Ryan, mga kaibigan. Okay, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, 28 anyos si Tim Tszyu, 29 anyos naman si Brian Mendoza. Parehong nasa prime.
height and reach advantage, mas matangkad ng 1.5 inches itong si Brian Mendoza, pero bumabawi si Tso doon naman sa pahabaan ng galamay o reach, kung saan mas mahaba ang galamay ni Tim Tso ng 2 inches. Parehong orthodox ang maglalaban pagdating sa knockout ratio. Mga kaibigan, di magkakalayo ang kanilang knockout ratio. 73.91% si Tim Tso. Si Mendoza naman ay 72.23%. So, kunti lamang ang kanilang diferensya pagdating po sa knockout ratio. Activity, parehong aktibo na kung saan sa kanilang mga naging huling laban, puro impresibong panalo ang kanilang naitala, na kung saan puro knockout ang sinapit ng kanilang mga nakatunggali. Karanasan, sa tingin ko hindi po magkakalayo ang kanilang mga karanasan, pero dito sa skills, sa tingin ko naman may kalamangan itong si Brian Mendoza. Dadako na tayo sa ating prediction. Mga kaibigan, prediction ko dyan, Tim Tso by knockout. At kung mawi naman ito sa puntusan, sa tingin ko naman gamit ang power, pagka-agresibo, pagka-pressure fighter ni Tim Tso, ay lalo na doon gaganapin sa kanilang bansa o sa kanyang baluarte ang laban, may malaking tsansa si Tim Tso na manalo. Pero hindi kagulat-gulat kung sakaling matalo din dito si Tim Tso sa pamamagitan po ng knockout. Bakit? Napakataas ng knockout ratio nitong si Brian Mendoza. At isa pa dyan, lamang sa skills itong si Mendoza. Pwedeng hindi ito makipagsabayan kay Tim Tso. Pwedeng gamitan si Tim Tso nito ng takbo-takbo. Pwedeng gamitan ng skill si Tim Tso dito para ma-outbox. Kaya pwede ring mangyari na samantalahin ni Mendoza ang kakulangan ni Tim Tso pagdating po sa depensa. Kaya hindi kagulat-gulat kung matalo sa pamamagitan ng knockout kahit sa puntusan itong si Tim Tso. Pero kung gusto talaga ni Brian Mendoza na makapiho sa panalo, dapat in-knockout niya si Tim Tso doon mismo sa kanyang baluarte sa bansang Australia. Yan po mga kaibigan, abangan natin dahil napakagandang bakbakan nito. Matagal na panahon na hinihintay ni Tim Tso ang mapapalaban sa isang world title bout na kung saan nga Oktubre 14 magaganap na ang kanyang matagal na pangarap na maging isang world champion. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.